Patuloy palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo. Batiin po natin ang bawat isa. Praise the Lord. Sige po, batiin ninyo ang inyong mga katabi. Amen. Praise the Lord. Amen. Good evening po, mga kapatid. Amen. Nagagalak ba kayo? Nasa tahanan tayo ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Maiksing paalala po, next week ay ating Christmas worship service. Ano? Okay? So, yung mga kapatid, sinasuggest po nung mga kapatid na magsuot kayo ng Christmas color. Red, green, or white. No? It's up to you po. Para may team. Ano? Salamat sa Panginoon. Ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Lord, hallelujah. Ang ating pong pinag-aaralan ay Inside Out. Pang 9 na po na Inside Out. Meron ba kayo natututunan? Meron. Yung ating pong mga pinag-aaralan ay about anger, about joy, sadness. Yung last week po ay about inuwi, which, ano po yung, kung nakikinig kayo, ano po yung sabihin ng inuwi? Ayun, nakikinig ha? No. Nung ating pong pinag-aralan lang, doon ko lang nalaman yung term na yun. Inuwi is, ang ibig sabihin po ay boredom o pagkabagot sa Tagalog. So ito'y parte ng emosyon ng isang tao. No? Nababagot tayo. Ang tanong, ano yung ginagawa natin pag tayo ay nababagot? No? Ito ay nararanasan po natin yung pagkabagot eh. Isang dangerous combination na pag-aralan natin, yung being alone and being bored. Yan ay dangerous combination. It is a temptation. Boredom is a temptation. It's not a sin, no? Hindi pag nabobored ka, hindi agad kasalanan 'yan. Pero ang tanong, ano yung ginagawa natin kapag tayo ay nabobored? Nakikipagchismisan ba tayo? Ayan. Yun ay kasalanan. So ngayon po ang ating pag-aaralan ay another character sa movie na Inside Out, which is embarrassment. Sabihin nga natin, embarrassment. No? Meron po ditong short story. Let me share this short story. Si Andy Ryan told the story on himself. Ito pong nagkwento ay si Andy Ryan. Sabi niya, I was in a park and a lady loudly called out. Nasa park daw po sila, tapos nadinig ni Andy na may babae pong nagtawag. Sabi nung babae, anyone who wants an ice cream, come over here. Sabi po nung babae, nadinig niyang sumigaw. Tapos si Andy, I headed over with several others. Pumunta siya kasi nagtawag yung babae, sumigaw yung babae, pumunta siya. Several others, kasama yung ibang mga bata. She handed out ice cream to them. All then asked me, nasaan ako? She handed out ices to them, all them, and then asked me, who are you? Tinanong siya nung babae na sumigaw. I realized the rest were all her family. Yung pala lahat ng pumunta ron ay member ng family. 30 years later, sabi ni Andy, kasi nung bata pa siya noon 30 years later, I still cringe, feel embarrassed of that situation. No? Na-embarrass siya kasi nagtawag yung babae, lahat ng gustong ice cream, hali kayo. Ay pumunta siya. Yung pala lahat ng mga tao doon sa paligid, yung mga bata, ay mga anak, mga kamag-anak ng babae. Siya ay pumunta ron. Sabi ng babae, sa kanya, sino ka? So mula noon, 30 years. Mula nung pagkabata niya yon hanggang ngayon, na pag naiisip niya, he felt embarrassed. Ang tanong ko mo sa inyo mga kapatid, what is your most embarrassing moment? That when you remember, you still do the face palm. Yung napapaganon kayo, napapailing kayo pag naaalala nyo. What is the most embarrassing moment na naranasan nyo? Pag naaalala nyo hanggang ngayon, ay talagang parang napapaganon kayo o kaya napapailing kayo. Meron ba mga kapatid? Siguro meron naman. No? Meron pa tayong mga ganon. May mga ganon tayong mga pagkakataon.
Public embarrassment is so uncomfortable. Very uncomfortable yan eh. Ayaw nating pakiramdam yan. And it can be traumatic. During our elementary days, embarrassment is one of the teacher's tool to discipline students. Yung mga panahon po namin ng grade 2, grade 3, yung mula grade 3 na-stop na yung mga yan eh. Kasi na eh, masama na, bawal na eh. No, according to the law. Embarrassment, tool ng mga guro. Di ba? Ipapahiya ka. No? Pipingutin ka sa tenga. Ang pinakamalala, huhubuan. Sino nakaabot pa nun? Huhubuan, paharap pagka may tagalista eh. Ililista, sino maingay? Tapos pag nakasama ka doon sa maingay, papipilahin kayo, huhubuan kayo. Kasama sa pagdidisiplina, embarrassment. And it can cause traumatic scenario sa mga bata. Today, let us understand embarrassment and how are we going to deal with it. Okay? Tingnan natin yung itsura ng embarrassment. Last week, hindi ko nandyan, di ba? Nakita natin si Inoue, may cellphone, malungkot. Ito si embarrassment, nahihiya siya or shame. What is the definition of embarrassment? A state of discomfort and shame. Nahihiya tayo. May pangyayari sa buhay natin na publicly exposed tayo, nahihiya tayo, caused by a sense of guilt, maaring guilt dahil sa nagawa natin, over something that has been said or done. May nasabi tayo, nagkamali tayo, publicly, excuse me, may sinabi tayo, nagkamali yung ating pagbigkas o kaya mali yung sinabi natin, ay nakakahiya publicly. According to Macmillan Dictionary, embarrassment is a feeling of being nervous or ashamed because of what people know or think about you. Diba? Nahihiya ka. Pag nakita mo yung mga tao, for example, sa baryo nyo, pag nakita ka, nagbubulungan. Ayan, sige na ito. Nahihiya ka, nai-embarrass ka because you are wondering, ano kaya yung iniisip ng mga tao. Tingnan natin yung sinabi ng dictionary. Feeling of being nervous or ashamed because of what people know or think about you. Diba? Ano yung alam ng mga tao sa atin? Its close synonymous or synonym is shame. Nahihiya tayo. Excuse me. Regardless of the reason, many would prefer to avoid this feeling as it is uncomfortable. Diba? Ayaw nating napapahiya. Diba, mga kapatid? Meron ba ditong gustong napapahiya? Gusto niyo yung pakiramdam na nai-embarrass tayo? Ayaw natin yan eh. Napapahiya tayo. So, as much as possible, we avoid this feeling. Ano ba ang origin saan ba nanggaling yung embarrassment? The origin of embarrassment can be traced in the Garden of Eden. Lahat dyan nagsimula eh. Pati yung fear dyan nagsimula eh. Sabi ng Genesis 2:25, and the man and his wife were both naked and were not embarrassed or ashamed in each other's presence. Wala pang embarrassment eh. Hindi pa sila nahihiya. Bago pa yung kasalanan, bago pa pumasok yung kasalanan sa mundo, bago pa nila kainin yung ipinagbabawal na yung apple, na yung pinagbabawal na prutas, mga kapatid, wala pang shame, hindi pa sila nahihiya. So, doon nanggaling. There is no shame and embarrassment before the fall of man. Things change after Adam and Eve ate the forbidden fruit of the knowledge of good and evil. Nung sumuway si Adam and Eve sa kalooban ng Panginoon, nagkasala sila, pumasok lahat ng resulta ng kasalanan. Fear, embarrassment, death, shame, everything, mga kapatid, ay pumasok. Genesis 3:7, sabi diyan, then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. Doon na pumasok yung kahihiyan eh. So they sewed fig leaves together and made covering of themselves. So dahil sa kasalanan, pumasok yung embarrassment, pumasok yung shame. Kaya nga sila ay nagtagni-tagni ng fig leaves, at ito ay ginawa nilang kasuotan. Genesis 3:10, sabi na, he answered, I heard you in the garden, and I was afraid, and because I was naked, so I hid. Natakot siya. Bakit siya natakot? Kasi siya ay, na-realize niya siya ay hubad. Nagkaroon siya ng feeling of embarrassment.
So, ang embarrassment, mga kapatid, is often linked with sin and self. Yung embarrassment, laging kaakibat nito, laging ka-connected nito, yung kasalanan o kaya yung ating sarili. Ibig sabihin, yung pagtingin mo sa sarili mo. Kung paano mo tinitignan ng sarili mo sa harapan ng mga tao, doon connected lagi yung shame or kaya kasalanan. So that is the short definition of embarrassment. So, ano ba ang source ng ating embarrassment, ng ating kahihiyan? Una, wrong perception. Ano yung pinanggagalingan, pinaghuhugutan ng embarrassment? Maling kaisipan. Amen? Andiyan kayo, mga kapatid? Feeling embarrassed is not always sinful. Hindi naman laging kasalanan yan eh. It is okay to feeling embarrassed when there is dirt on our shirt. When we are attending a formal gathering, kapag ikaw ay umaattend ng formal gathering, nakaputi ka, no? O kaya yung white shirt o kaya white gown, tapos nakakita may sauce ng ng minudo. Di ba? Harap mo yung mga tao. Pag nakita mo, ay, anong gagawin? Pupunta ka sa CR, kukuha ng tissue, yun ay try mong linisin. Tama, di ba? Because you feel embarrassed, it's okay na maranasan nating embarrassed. Pero hindi ka laging kasalanan. Okay lang yung maging self-conscious ka sa mga bagay na yun. Magkaroon ka ng feeling being embarrassed. Pero yung hindi yun always kasalanan, mga kapatid. Wrong perception or the way you see or understand things in life can be source of embarrassment. Kung paano mo nakikita yung mga bagay sa buhay mo. Kung paano mo nakikita yung sarili mo. Kung paano mo naiintindihan yung mga bagay-bagay. It can be a source of embarrassment. Kaya nga, pag mali ang kaisipan mo, magiging source yun ng embarrassment sa buhay mo. Bakit natin? When what people say is more important to us than what God would say, it will be a source of embarrassment. Tama? Kasi mas mahalaga pala sa iyo yung sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos eh. Lagi kang mahihiya. Pag-aatin tayo ng simbahan. Ano kaya? Nakakahiya yung damit ko, kaya hindi kaya maayos. Yung sasabihin agad ng tao ang nasa isipan natin, laging magiging source of embarrassment. Naintindihan natin? Pag number one ang sa kaisipan natin, ay yung sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos. Yun ay source of embarrassment. When we are embarrassed about Jesus and the gospel, it is considered sinful and has eternal consequences. Okay, mga kapatid. Minsan nahihiya tayo sa ating sa ating itsura, sa ating pag may dumi yung ating damit. Pero ang pinakamatindi, pag ikinahiya natin ang Panginoon, ay merong eternal. Yun doon pumapasok yung kasalanan. Merong eternal consequence. Sabi ng Biblia, anong sabi diyan? Matthew 10:32 and 33, basahin natin sabay-sabay. Whoever, excuse me. Sino man daw ang ikahiya ang Panginoon, itakwil ang Diyos sa harapan ng maraming tao, abay itatakwil ka rin ng Panginoon. Nahihiya ako maging Christian, hindi ako Christian. No? Pag tinanong ka ng iba, itinakwil mo ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus dito, itatakwil ka rin sa harapan ng Amang nasa langit. Anong ibig sabihin? So there is sin in feeling embarrassed about the Lord Jesus Christ. Kapag kinakahiya mo si Lord, pag kinakahiya mo si Jesus, mga kapatid, ay kasalanan. Amen? Ano pa? Matthew 8:38, anong sabi diyan? If anyone is ashamed of me, anong sabi diyan? And my words in this adulterous and sinful generation, and the Son of Man will be ashamed of him. Amen? Ang tanong ko sa inyo, kinakahiya niyo ba si Lord? Ikinakahiya ba nating maging Christian? Lalong-lalo na nandito tayo sa Muslim country. Kinakahiya ba natin maging tagasunod ng Panginoon? Sabi ng Biblia na napakalinaw, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him. No? Embarrassed ka ba maging Kristiyano? Embarrassed, nahihiya ka ba na ma-associate sa Panginoon Jesucristo? The world is considered godly things as shameful. Ang mga bagay na makadiyos, nakakahiya sa mga tao dito sa lupa, mga kapatid eh. Nasa lupa pa rin naman tayo. Pero sa mundo,
kapag ginagawa mo yung tama, yun ang bagay na nakakahiya sa kanila. Magpe-pray ka in public, ay nakakahiya. Yak. Di ba mga kapatid? Ay may dalang Biblia, nakakahiya. Ay Christian, nakakahiya. Pag ginagawa mo yung tama, pagka ginagawa mo yung mga bagay na makadiyos, ay ba sa mundo ay nakakahiya yun. Baliktad ang mundo eh. Andiyan kayo mga kapatid? Ay sumusunod sa Panginoon, ay nagsisimba. Di ba? Nakakahiya, parang nakakahiya. Yan ang kaisipan ng mundo eh. The world consider godly things as shameful. Kaya nga, the cross is what? Foolishness to the perishing. Foolishness yan sa mga mapapahamak, sabi ng Biblia. So being Christian is shameful for others. Nakakahiya sa iba. Sabi ng 1 Peter 4:16, however, if you suffer as a Christian, amen, as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Proud ba kayo maging Christian, mga kapatid? Sabihin nga natin, I am a Christian. I am a follower of Christ. Napakaganda, mga kapatid. However, if you suffer as a Christian, na ikaw'y tagasunod ng Panginoon, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Nakakabit sa iyo yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huwag mo ikakahiya. Wala kang dapat ikahiya. Nothing to be embarrassed. Biblical Christianity is not popular. And any dedicated disciple of Jesus can expect to be mocked, dismissed, or even despised. Ang pagiging Kristiyano, ang tunay, at andiyan pa ba kayo? Ang tunay na Kristiyano, biblical Christianity, ay nakakahiya sa harapan ng mga tao. Anong gagawin sa'yo? Considered shameful yun. Considered embarrassment. Anong gagawin sa'yo? They will cancel you. They will despise you. They will mock you. Sa pagiging Kristiyano. Ngayon, hindi ganun katindi. Before, during the time ng Panginoon, pagkatapos mamatay ng Panginoon sa Kristo, early church, people are despising Christians. They are, pinapatay ang mga Kristiyano. Mga kapatid, nandiyan kayo? Naintindihan natin? Darating din ang panahon, ganun din ang mangyayari sa atin. So do not be ashamed as a Christian. So being Christian is shameful for others. Are you ashamed of talking about Jesus? Kinakahiya ba natin na pag-usapan ang Panginoon? Pagka nag-uusap tayo sa mga katrabaho natin, kaibigan natin, hindi ba natin mai-include si Jesus sa usapan? Ay nako ba? Pag pinasok ko si Jesus, baka sabihin itong mga to, corny. Hindi yung ano lang, yung mga green jokes, yan, patok yan eh. Yan ang gusto kong pag-usapan. Pero pagka tungkol kay Jesus, hindi ko pwedeng ipasok si Jesus eh. Baka sabihin nila, Christian ako eh. Nakakahiya. Andiyan kayo mga kapatid? Are you ashamed of talking about Jesus? Are you ashamed of praying in public? Are you ashamed of being identified as a follower of Christ? Do not be ashamed of the gospel, sabi ng Biblia. Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Hindi natin dapat ikahiya ang salita ng Panginoon. Bakit? Sabi, there is a power in what? In the gospel. Ito'y magliligtas ng mga tao, mga kapatid. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahiya. Amen. Dapat hindi natin kinakahiya ang salita ng Panginoon. Hindi natin kinakahiya si Jesus. Amen, mga kapatid? Pag sinabi sa'yo ng boss mo, mag-pray ka, huwag kang mahiyang mag-pray in the name of Jesus. Amen? Andiyan kayo? Baka mag-pray ka, pero sasabi mo, ibang pangalan yung itatawagin mo, abay sablay. Dahil nahihiya kang sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo ba sa ibang bansa, I think in America, ay nagiging bawal na yung pangalan ni Jesus. Kasi nga, dapat accepted lahat eh. Sabi nila, dapat, syncretism eh. Diba? Dapat lahat welcome. Yung sasabihin mo Jesus is Lord, si Jesus lang ang Lord, no? Si Jesus ang Diyos, abay, teka, hindi. Dapat lahat accepted mo. Bawal na eh. Sa mga eskwelahan, public school. Pinagbabawal na. No? So, dapat hindi natin kinakahiya ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen?
Unang source ng embarrassment is wrong perception. Pag mali yung kaisipan mo. Pag sa'yo, nakakahiya yung mga bagay na makadiyos, abay, mahihiya ka talaga. Nagiging source siya ng embarrassment mo. Kasi nga, mali yung kaisipan mo, mga kapatid. So, wrong perception. Another source of embarrassment is self-conscious. Nafe-feel embarrassed ka, ashamed ka, dahil self-conscious ka. Anong ibig sabihin ng self-consciousness? Refers to a mental state when you become preoccupied. Lagi mong iniisip. No? With what? With self-image. Sabi ni Dr. Neriada Gonzalez. Sabi niya, self-consciousness refers to mental state when you become preoccupied. Laging iniisip mo, ano kaya itsura ko? No? Pantay kaya yung kilay ko? Ano? May dumi kaya sa aking mukha? Okay kaya yung aking kasuotan? Baduy kaya? Okay. Lagi preoccupied, laging tumatakbo sa isipan mo, ganun. Ano kayang sasabihin ng mga tao? Yung laging tumatakbo sa isip. Self-consciousness. Nagiging source of embarrassment. Ngayon, nahihiya ka sa mga tao. Baka sabihin nila, ganito, ganyan. Naintindihan naman tayo. So, it's a source of embarrassment, yung self-consciousness. How you see yourself can be constant source of embarrassment. There is a healthy self-consciousness, but when become excessive, it become unhealthy. Okay yun, minsan natinitigin mo, okay ba yung okay ba yung tsura ko? Okay ba yung haharap ko sa salamin? Self-consciousness yun, healthy self-consciousness. No? Okay ba yung amoy ko? Diba? Pati. Kasi nakakahiya, baka mag-amoy bayabas ako, maalalaman ng mga tao, nakakahiya. O, di ba? Mahihiya ka sa sarili mo. Meron kang self-consciousness. Tama yun. Healthy yun. Pero pag lagi mong iniisip, yun lang tumatakbo sa iyong kaisipan, abay may problema. Lagi kang feeling embarrassed. Andiyan kayo, kapatid? Another symptoms of excessive self-consciousness is insecurity. Lagi ka na insecure. Andiyan kayo, kapatid? Naintindihan ba natin? Ay, ang ganda-ganda niya manamit, parang ako, liit-liit ng tingin ko sa sarili ko. Diba, ganun? Yung kapatid, andiyan kayo? Kaya sa mag-asawa, nagiging source ng pag-aaway yan eh. May tumabi lang sa asawa mo, insecure ka lagi. Mas maganda yun Teka, baka delikado. Baka maagawan ako. Source of, problem sa mag-asawa eh. There is a healthy self-conscious, but when we become excessive, it becomes unhealthy. When you always feel inferior to everyone around you, it will cause constant feeling of embarrassed. Pag lagi kang feeling mo inferior, mababa. Laging kaya-kaya kang apakan nila. May healthy naman na biblical na sinasabi ng Biblia. Consider others, better than yourself. Okay yun, healthy yun eh. Pero yung laging yung self mo ay mababa, yung lagi kang nagsa-self-pito, hindi maganda yun, mga kapatid. Andiyan kayo, mga kapatid. Ang nangyayari, feeling embarrassed tayo. If a person is too engrossed with oneself, laging iniisip yung kanyang sarili, yung kanyang self-image, when they always feel they are being judged, scrutinized, and under the scanner. Ano mangyayari? Feeling embarrassed ka eh. Parang lagi mong tinitignan, iniisip yung mga tao sa paligid mo, maging sa trabaho mo, lagi nakatingin sa'yo. Ginajudge ako nitong mga tao. You will feel embarrassed. Manliliit ka palagi. Nandiyan kayo mga kapatid? So, self-conscious. Mamaya titignan natin kung paano natin i-deal itong mga bagay na ito. Pangatlo, at panghuli, these are just 3 of the source na pinag-aaralan natin. Pangatlo ay sinful behavior. Source ito ng embarrassment. Kapag meron tayong ginagawang masama, may kasalanan tayong ginagawa, may sinful behavior and action tayo mga kapatid, it can be a source of embarrassment. Sinful behavior can cause embarrassment. When a student is caught cheating in exam, it can cause embarrassment, di ba? Sino dito nahuli na nangungodi ko? Ha? Meron ba dito mga very good pala yung mga dito, yung mga estudyante rito eh. Very good kasi hindi nahuhuli. Di ba? Ang daming na-invent nung mga panahon namin, ang daming na-invent ng paraan para magkakodikuhan eh. May isang ubo, A. Dalawang ubo, B yun. Pag nahuli ka ng teacher mo, yung panahon namin medyo parang proud ka ba eh.
Pero it can be a cause of embarrassment, di ba? Kasi may ginawa ka eh. Sinful behavior and action can be a cause of embarrassment. Pag may ginawa kang masama na nakakahiya, abay nakakahiya talaga. Lalo na pagka na-expose ka, di ba? Pag pinost yung mga private chat. O, di ba? Pag pinost yung private chat mo at nag-leak na-expose sa SOCMED, sa social media, ang mga mga term, ang mga netizen sa COMSEC, sa comment section, hindi alam ng iba eh. Hindi updated, bro. Pero ang mangyayari, kapatid, nakakaya? Tama ba? Kapatid? Pagka yung ating ginagawa in public na kasalanan, in private na kasalanan, at naging public, it will be a source of embarrassment. Nakakahiya kasi nakakahiya yung ginagawa natin. Di ba? It can be a source of embarrassment. Embarrassment saan? Di ba? Una, to us. Sometimes we can tend to feel the same when we sin. We feel guilty of our behavior. Then the guilt can turn to feeling shame or as a person. We can feel unworthy and unlovable even to God. Ayun ang nangyayari. Pag may ginawa tayong kasalanan, nahihiya tayo sa harapan ng Diyos. Nahihiya tayo sa ating sarili. Kahit hindi na broadcast nagkakaroon ng shame and embarrassment sa atin sa harapan ng Panginoon. Kasi nakakahiya yung aking ginagawa. So it's a source of embarrassment. Ano pa? Embarrassment to us and embarrassment to others. Yung action mo, kapatid, yung sinful behavior mo, ay nakaka-apekto sa iba, lalong-lalo na yung sa mga tao sa paligid mo. Kaya, be accountable. Be responsible. Hindi lamang yung ginagawa mo, hindi lamang sa iyo lang nakaka-apekto yan. It can cause also embarrassment sa mga tao sa paligid mo. Bakit? When we do it in private, we do sin in private or in public, can affect innocent people, specifically those inside our circle of influence. Whether it's in public or in private na ginagawa natin, makaka-apekto yan sa mga tao sa paligid natin. Lalong-lalo na yun sa tinatawag nating circle of influence. Family history can cause embarrassment. Di ba? Kaya nga, makaka-apekto sa iba eh. Lalong-lalo na sa mga kamag-anak, kaibigan. No? Mga tao sa paligid natin. Pag may ginawa kang kasalanan, for example, sasabihin nila, ay, anak ni ano yan eh, yung nakulong, di ba? Yung ex-con, ganito. It can affect people around us. So, kung ano yung ginagawa natin, mga kapatid, it can cause an embarrassment. If your parents did something embarrassing, you may feel embarrassed as well. Di ba? Pag may ginawa na broadcast yung mga magulang mo, no? Anong mangyayari? Nahihiya ka rin eh. Di ba? So, it can cause embarrassment din sa mga bata. Di ba sabi nga nung joke, ano sabi? Bakit daw yung biik, pag naglalakad, nakayuko? Bakit daw? Kasi yung parents niya ay baboy. Di ba? Baboy. Kasi nahihiya daw siya kasi yung parents niya baboy eh. Andiyan kayo mga kapatid. So, it can cause embarrassment kapag may ginagawang nakakahiya yung ating mga magulang, yung mga people around us. So, that is just 3, no? Marami pa, but these are some of the most common source of embarrassment. But how are we going to do? What are we going to do with embarrassment? Solution to embarrassment. Number 1 solution, mga kapatid, tandaan natin, para mawala ang embarrassment sa ating buhay is what? Believe the gospel. Yan ang number 1 solution. Gospel ang solution, mga kapatid. Bakit? Only God can ultimately deal with embarrassment. Amen. Only God can deal. Kasi nga, mula nung kasalanan, no, si Eva at Adan nagkasala, sa harapan na pumasok ang embarrassment, Diyos din ang magsusolusyon. Bakit? Sabi natin, because of God's love, He provide the ultimate solution to deal with embarrassment, to cover sin. 1 Peter 4:8, sabi dyan, love covers multitude of sin. Jesus died a shameful death. Andiyan kayo, mga kapatid. Si Jesus namatay ng nakakahiyang kamatayan. Bakit ano sabi ng Biblia? Curse anyone who hung on the tree. Kung sino man ang pinako sa krus ay nakakahiya.
It's a shameful, it's a curse, mga kapatid. Shameful death to save us from eternal shame and condemnation. Let me reiterate this, mga kapatid. Napakagandang maintindihan natin itong katotohanan na ito. Jesus died a shameful death to save us from eternal shame of condemnation. Namatay si Jesus ng nakakahiyang kamatayan para tayo ay iligtas sa eternal na kahihiyan ng kaparusahan sa ating mga kasalanan. You are already forgiven of your sins, cleansed by the blood of Jesus. Si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para linisin ka sa iyong mga kasalanan eh. Para mawala yung kahihiyan, yung eternal shame na meron tayong lahat. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation. Wala nang condemnation, mga kapatid. Wala nang paghuhusga sa atin. Wala nang condemnation para sa atin. Wala nang kahihiyan. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Those who do not believe, ano mangyayari sa kanila? Sabi ni Spurgeon, ang linaw, sabi niya, those who reject Christ, shame and everlasting contempt shall be their perpetual inheritance. Ang mamanahin nila, ano mga kapatid? Forever na kahihiyan. Forever shame. Perpetual, walang tigil, no? Na mamanahin nila. Hell is a place of never-ending torment, condemnation, shame, and embarrassment. Ang hell, lugar yan para sa torment, torture, condemnation, shame, and embarrassment. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, namatay ang Panginoon Jesucristo para sa atin, bayaran yung ating mga kasalanan, nakaligtas tayo dun sa eternal shame na yon. Eternal embarrassment na yon, mga kapatid. Amen? Hindi ba kayo natutuwa na niligtas tayo ng Panginoon? Amen? Sino dito ang natutuwa na niligtas ng Panginoon? Amen? Praise the Lord. Una, solution sa embarrassment ay kailangan nating manampalataya sa Panginoon. Kasi kapag ang isang tao hindi nananampalataya sa Diyos, nananatili siya sa embarrassment. Nandun yung shame dahil sa kasalanan. Pero dahil sa pagpapatawad ng Panginoon, wala na ang kahihiyan. Amen? Number 2, anong gagawin natin solution? Repent of your sins. Kailangan tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Christians are no longer a sinner, but can still commit sin. Yes, hindi na tayo sinner. Wala na tayo. Ligtas na tayo dun sa eternal shame, eternal embarrassment, pero nagkakasala eh. 'Di ba? Nagkakasala pa rin. Sino nagkakasala pa rin? Meron ba ditong katulad ni Apollo Kibuloy, hindi na nagkakasala eh. Amen. Nagkakasala pa rin tayo. Kung nagkakasala tayo, dapat tayong mag-repent. Lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi, mayroon pa rin kahihiyan doon sa lupa. Yes, sa eternal, wala na eh. Kasi nga, ligtas na tayo eh. Pero dito sa lupa, kahit Kristiyano ka, may ginawa kang kasalanan, may ginawa kang kalokohan, na bulgar, may shame pa rin. Di ba dito sa lupa? Amen? There are two people in the Bible who deny Jesus, but the difference is how they repent. May dalawang taong nag-deny kay Jesus eh. Pero ang tanong, paano sila nag-repent? Kaya kailangan tayo mag-repent eh, para mawala yung shame sa atin eh. Number 1, yung tinatawag na metanoia. Peter denied Jesus. Yung tunay na pagre-repent is metanoia. Peter remembered, sabi ng Matthew 26:75, basahin natin. And wept bitterly. No? Biyak ang puso niya, na-broke yung puso niya. Kasi dinay niya si Jesus 3 times, naalala niya, sinabi ng Panginoon na you will deny me. Naalala niya at nag-repent siya. No? He wept, umiyak siya ng matindi, mga kapatid. Hindi lang nanatiling umiyak. Sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Naging leader pa nga siya ng mga disipulo eh. Adyan kayo, mga kapatid? Yun yung tunay na paghingi ng tawad. Yes, iiyak ka, mababreak yung puso mo dahil sa ginawa mong kasalanan, mga kapatid. Pero hindi mananatiling ganun lang. Hindi lang nananatiling umiiyak. Pero susunod sa Panginoon, gagawin yung tama. Yun yung tunay na repentance. Yun yung tinatawag na metanoia. Pero yung tinatawag na metamelomai, yung kay Judas. Anong ginawa ni Judas? I have sinned, sabi ni Judas. He said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied,
That's your responsibility, sabi ng mga Pharisee. So Judas threw the money into the temple and left. Then, he went away and yun ang hindi tunay na repentance. Yung tunay na repentance, yes, iiyak ka, mabibreak yung puso mo sa ginawa mong kasalanan kasi you broke God's heart. Oh. Pero, susunod ka sa Panginoon, gagawin mo yung tama. Pero si Judas, anong ginawa niya? Yes, parang nagsisi siya, umiyak siya rin, he remorse, pero pagkatapos nun, he hung himself. Yun yung dalawang uri ng repentance. Dapat yung tunay na repentance, yung mabibreak yung puso mo pero susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Merong transformation. Walang transformation, walang tunay na repentance. Bakit hindi tayo nababago sa ating paulit-ulit na ginagawa? Kasi walang tunay na repentance eh. Naiyak lang tayo, Lord, sorry po. No? Pasensya na po kayo. Tao lang eh. Kakasala. Laging ganun paulit-ulit. Bakit walang tunay na repentance eh? No? Ang tunay na repentance ay yung kay Peter, metanoia. Okay, repentance is a change of mind. Babaguhin mo yung kaisipan mo. Sabi ng Romans 16:19, be excellent at what is good and be innocent of evil. We need to be ashamed of sin, not on what is godly. Change your perspective. Kanina sabi natin, source ng embarrassment is maling pag-iisip. So dapat baguhin natin yung pag-iisip natin. Be excellent of what is good. Yung mga bagay na mabuti, tama, be excellent. Dapat honor roll ka dyan. Andiyan kayo mga kapatid? Summa cum laude ka sa mga bagay na tama. Pero anong nangyayari minsan? Number 1 tayo, pasimuno tayo ng kamalian, ng kalokohan. Be excellent for what is good. Be innocent of evil. Amen. Ano ba yung tool ng Panginoon to save us from earthly embarrassment? Okay, kasi nga nagkakasala pa tayo bilang Kristiyano. Ano yung tool ng Panginoon para i-save ka sa earthly embarrassment? Una is what? Correction. God's correction is to save you from embarrassment. Kinokorek ka ng Panginoon. Paano ka kinokorek ng Diyos? Una, when you are doing personal devotion. Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Ayun. Salamat po sa tatlo. Amen. Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Nagpe-pray pa po ba tayo? So when we are doing personal devotion, when we are reading the Bible and praying, nakukorek tayo ng Panginoon eh. God is saving us from embarrassment. Pag nabasa mo, mali ang ginagawa mo, yung pagchichismis, o yan ay kasalanan, o nakukorek ka eh. Sinesave ka ng Panginoon for earthly embarrassment para hindi mo nagawin yun. No? Pagsasalita ng masama, pakikipag-usap ng walang kabuluhan. So nakukorek tayo through our devotion. Ano pa? Through preaching. God is using preaching of God's word to save us from earthly embarrassment. Kung magpapakorek tayo, mga kapatid, a preacher is God's mouthpiece. When we hear God's correction through a preacher, let us heed. Amen? Pag kinukorek ka ni Lord, magpatama. Sabi mo sa katabi mo, magpatama. Amen. Huwag umilag. Yeah. Kasi umiilag tayo minsan eh. Ay, chismosa, hindi ako yan eh. Ito si sister yan eh. Mas chismosa to eh. Ako ano lang eh, konting chismis lang eh. Kapatid, andiyan kayo. So, kinokorek tayo ng Panginoon. God is saving us from earthly embarrassment through correction. Correction when we do our devotion. Correction when we hear preaching of God's word. And lastly, correction when we hear godly counsel. When people are counseling you, giving you a godly advice, abay dapat makinig din tayo. Diba? Kasi kinukorek tayo ng Panginoon eh. Inilalayo niya tayo sa earthly embarrassment. Andiyan ba kayo kapatid? Pag sinasabi sa'yo ng kapatid, kapatid, tigilan mo na yan dahil masama yan. God is using that person to save you from earthly embarrassment. Kasi pag hindi ka nakinig, ginawa mo pa rin yung kasalanan at na-expose ka, ay kahihiyan yan mga kapatid. No? Ano pa? Una, correction. Pangalawa, exposition. Sometimes, ine-expose tayo ng Panginoon doon sa ating mga ginawa, abay para mag-repent tayo ng matindi mga kapatid. Katulad nito mga kapatid, sometimes when we are stubborn, ang tigas ng ulo mo kasi yung una, hindi mo pinakinggan, correction ni Lord through devotion, ang dami nang binigay sa'yo. Correction.
Di ba? Nagbabasa ng Bible, correction. Nakikinig ka ng preaching, same na naman. Tungkol na naman sa akin, chismis na naman. Sinasabi ng pastor, ako na naman yun. Nagbasa ka ng Bible, ganon. Nakikinig ka ng preaching, ganon. Tapos may nagpapayo sa'yo, Christian. O, tigilan mo na yung pag-chismis. Ako na naman. Hindi ka pa rin nakinig, stubborn ka. Anong gagawin sa'yo ng Lord? Exposition na. No? Pag hindi tayo natuto, hindi tayo nag-repent, gagamitin ng Panginoon exposition. God exposes our sin for us to repent. No? Do not wait this to happen. Amen? Katulad ni David, example. Anong ginawa ni Lord kay David? In-expose. Diba? Yung sin niya kay Bathsheba. Secret lang yun. Ilan lang yung mga, ipapatay si Uriah. Ilagay sa harapan ng digmaan para mamatay na. Para mapasa akin si Bathsheba. Yun naman yung nasa isip ni David eh. O namatay. Kinuha niya si Bathsheba. Pero kasalanan sa harapan ng Panginoon eh. In-expose siya ng Panginoon. Pinawarn siya through prophet. In-expose siya publicly ng Panginoon. So, that's God's tool para tayo ay ma-save sa ating embarrassment. Huwag na nating antayin yung pangalawa na ma-expose tayo sa ating mga ginagawa. Amen? Huwag na nating antayin. Magpa-correct na tayo. If you live a repentant life, people who are trying to shame you will be ashamed. Ito maganda. Andiyan kayo mga kapatid? Kasi sabi nga natin, ang solution is to repent. Ngayon kapag namumuhay ka a repentant life, ibig sabihin, sumusunod ka sa nais ng Panginoon. Hindi tayo perfect eh. Tama? Talagang nagkakasama sa buhay natin yan eh. Nasa lupa pa tayo eh. Pero kung namumuhay ka, sinisikap mo sa biyaya ng Panginoon, sumunod sa Panginoon, yung mga nagsasabi sa iyo ng masama na hindi totoo, mapapahiya. Sila ang mapapahiya, hindi ikaw. People are trying to embarrass you. People are trying to shame you. Ayan, ganyan naman yan. Ganito, ganyan yan eh. Pero they are talking about what? Your past. Ay, andiyan kayo? Ay, hindi, ganyan yan eh. No, ganitong ano yan eh. Pero kapag ka namumuhay ka, repentant life, binabago ka ng Panginoon araw-araw, sa bibiyaya ng Panginoon, from glory to glory, mapapahiya sila, hindi ikaw. Mababaliktad yung sitwasyon. Kasi makikita nila yung witness ng buhay mo eh. 1 Peter 3:16, basahin natin, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be what? Ashamed. Slander. Diba? Anong paki mo kung ano sinasabi nila na masama? Eh, ikaw, alam mo, tama yung ginagawa mo. Sila ang mapapahiya, mga kapatid. Yun ang problema minsan eh. Minsan nakikinig tayo sa ibang tao about someone, no? Nagsasabi sila ng masama laban sa isang tao, pinakikinggan natin eh. Di ba? Anong nangyari? Yan, si ganyan. Ikaw naman nakikinig ka. Huwag tayong maging ganon. Huwag tayong umasa sa second-hand information para husgahan yung isang tao. Yun ang nangyayari. Ayan, si pastor, ganito yan eh. Ay, si pastor, cause of division yan, ganito. Hindi naman nila alam yung totoo. Di ba? Ikaw, wapakilis ka. Bakit? Alam mo yung totoo eh. Naintindihan ba natin kapatid? Alam mo na hindi ka ganon. Sila mapapahiya kasi through your life, through your behavior. Kasi nga tama yung ginagawa mo. Amen? Gossipers often hate you because of what others told them. Yun yung problema sa mga gossipers eh. Ayaw ka nung tao na yon, nung mga gossipers, they hate you. Why? Because of what people told them. Yung sinabi sa kanila, hindi naman, itanong mo kaya ako sa akin. Di ba? Galit ka sa akin, no? Masama ang loob mo sa akin, hate mo ako, kasi dahil sinabi ni brother. Abay, tanungin mo ako para malaman mo. Magkaibigan tayo, magkape tayo para malaman mo. Yun ang problema sa gossipers eh. Umaasa sa second-hand information. No? You have nothing to be ashamed of if you know the truth. Alam mo yung katotohanan eh. Bakit ano kaya kahiya mo? O kahit pagchismisan ka ng buong simbahan, ang buong baryo, buong barangay, di ba kung alam mo yung totoo, kung alam mo yung tama, ginagawa mo yung tama, yung kalooban ng Panginoon, hindi ka dapat ma-embarrass. Amen? Hindi ka dapat ma-embarrass. So lastly mga kapatid, is know the truth. Para masolusyonan natin yung embarrassment, is know the truth. If you know the truth about yourself, there is no reason to get embarrassed. Kung alam mo yung totoo sa sarili mo eh. Una, know the truth about who you are in Christ.
Kasi ginagamit ni Satanas na para i-embarrass tayo, past sin. Okay? Para ma-feel mo embarrass, shame. Ay, ito ganito kay. Lagi niyang sinasabi sa'yo yung nakaraan mo. Pero pag alam mo na kung sino ka in Christ, mawawala na yung embarrassment eh. Ginagamit ng kaaway ang embarrassment, mga kapatid. Nandiyan kayo? So therefore, know the truth about who you are in Christ. We get embarrassed because of our self-conscious and the need to please others. We constantly think what others think of us. People will always say something against you, tama? Lagi namang iniisip, ano kayong sasabihin nila sa akin? Baka may masabi sila sa akin. Kapatid, laging may masasabi ang tao. Whether gusto mo o hindi, laging may masasabi. Huwag mo nang isipin yung sasabihin nila. Di ba? Yes, kasama sa ating relationship yun eh. We consider them. Pero hindi not to the point na mahalaga, number one, yung sasabihin nila. Kasi mamumuhay ka sa embarrassment. So therefore, another solution to this of cause of embarrassment is to know who you are in Christ. 1 Peter 2:9, ano sabi dito? Napakaganda. Know who you are. You are what? Parang walang conviction when we read, mga kapatid. Tayo ang tinutukoy dito eh. Basahin natin ulit. For you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Diba? Yun ikaw, mga kapatid, yun yung identity mo. Kahit ano sabihin ng ibang tao. Yun yung identity mo sa Panginoon. You are what? Chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belong to God. Yan yung identity mo. You are accepted, you are forgiven, you are dearly loved. Pag lagi may inisip, mahal kaya ako nila, katanggap-tanggap ba ako, nakakahiya naman ako. You are dearly loved, mahal na mahal ka ng Panginoon. Wala kang dapat ikahiya. Amen. You do not have to be embarrassed with your social status in life. Ano ba yung social status natin? Sabihin natin, ano lang po ako, hamak na ganito lamang po ako, hamak na magsasaka lang po ako. Huwag kang mahiya, mga kapatid. Hindi mo kailangan ikahiya yung social status mo. Kasi alam mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Dahil minsan kasi hinuhusgahan tayo ng tao base sa ating sahod, base sa ating posisyon sa kumpanya. O pagka ikaw ay engineer, pastor ka na. Dapat ganyan ang level mo. Diba? Dapat may posisyon ka sa simbahan, elder ka. Dapat pagka magaganda ang posisyon mo sa kumpanya. Hindi ganoon. Yan si pastor, ano lang yan janitor yan eh. Parang hindi. Yung respect ng tao nakabase sa posisyon, hindi ganon. Sabi mo, wag ganon. No? Kaya nai-embarrass yung iba eh. Diba? We try to embarrass others kasi doon sa ating pagtingin sa kanila. Hindi yan ang basihan ng pagrespeto sa tao. Hindi posisyon ang dahilan, mga kapatid. Huwag tayong ma-embarrass dahil sa ating social status. Andiyan kayo? Ano ngayon, mga kapatid? Kung nagtitinda ka ng taho, ano ngayon? Huwag mo ikahiya. No need to embarrass. Anak ka ng Diyos. Yung engineer na anak ng Diyos, anak ka rin ng Diyos. Di ba? Pareho kayo anak ng Panginoon. Wala kang dapat ikahiya. Your identity is hidden in Christ. Yun ang lagi natin tandaan, kahit sino pa tayo dito sa lupa, ako'y anak ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Ulitin natin, mga kapatid. A chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belong to God. Forgiven, dearly loved. Yan tayo. Accepted. Kasi parang, katanggap ba ako? Katanggap-tanggap ba ako sa mga tao sa paligid ko, sa kumpanya, sa pamilya? Katanggap-tanggap ba ako? You are accepted. Sabi ng Biblia, you are accepted, mga kapatid. So know the truth of who you are. Another thing, lastly, know the truth that you are uniquely made by God. Lastly, mga kapatid. Una, para sa babago yung ating isipan, tandaan natin kung sino tayo. You know the truth of who you are in Christ. Yung true identity mo. Ako'y anak ng Diyos. Wala akong dapat ikahiya. No? Mahiya ka, siyempre, kapag may ginagawa kang masama. Dapat na lang mahiya sa sarili mo. Humingi ka ng tawa, dapat mag-repent ka. Yun ang dapat gawin. Ngayon, know the truth that you are uniquely made by God. Bakit natin sinabi yan? Insecurities often come from comparing yourself to others. Na-insecure ka, feeling embarrassed ka
Kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba eh. Ay, sila mas maputi. Ako, naiwan eh. Naiwan sa hurnuhan. Naiwan ako sa hurnuhan. Mai-insecure ka eh. Andiyan pa kayo mga kapatid. Kaya kapag yung tingin mo sa sarili mo, feeling embarrassed ka lagi. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Nagiging cause ng embarrassment. Kasi bakit kinukumpare mo eh, insecure ka eh. Kinukumpare mo lagi yung sarili mo sa iba eh. When we know what is truth, it doesn't matter what other people would say about us. What we think about us or about us should not cause us to be embarrassed. Being perfectionist will make you self-conscious. Pag perfectionist tayo, magiging self-conscious tayo. Ay, kailangan perfect, kailangan, ganito. Dapat yung kilay, pantay lagi, may ruler pa. Ito, ganito. Perfectionist ka, kaya lagi kang self-conscious. Lagi kang self-conscious, mga kapatid. Being perfectionist will make you self-conscious. Accept that God created you uniquely. Kinreate ka ng Panginoon, wala kang katulad. Pero imagine niyo kung pare-pareho tayong itsura. Perfect. Kasi kung yung concept mo, perfect. Kailangan maputi, ganito, ganyan. Kung pare-pareho tayong lahat, di ba ang pangit? You are uniquely made by God. Nothing to be embarrassed. Ginawa ka ng Panginoon eh. Di ba? You are uniquely made by God. No? You are beautiful just the way you are. Yun. You are, sabi mo sa katabi mo, you are beautiful just the way you are. Kantaya tayo na. Kasi minsan nai-embarrass tayo, bakit? Hindi ako maganda. Sino nagsabi? Hindi ako maganda, I'm not good enough, I am ganito, mga kapatid. Nagiging cause of embarrassment eh. So you are beautiful just the way you are. Your flaws and your imperfections, quote and quote, your flaws. Kasi sinasabi nila, ay, mga flaws mo yan sa physical, your flaws and your imperfection separates you from others. Yung sinasabi nilang imperfection, yung flaws mo, that's what separates you from others eh. Unique ka. Pero imagine nyo nga lang yun eh, kung pare-pareho tayo eh. The world is bombarding us with advertisement of an ideal man and woman eh. Diba? Yung TV, yung advertisement, pinapakita sa atin kung ano yung maganda. Binebenta sa atin kung ano yung maganda. Ano yung maganda? Yung mahaba buhok, yung straight ang buhok, tapos yung maputi, tapos silky hair, diba? Fair skin, diba? Petite. Yan yung pinopromote sa atin na maganda sa isipan natin. Kaya kapag kakulot, salot. Sasabihin nila, kasi bakit binibenta sa atin, kapatid, naintindihan niyo mga kapatid, sorry for the time, pero yun yung mundo eh. Ang binibenta sa atin ng mundong maganda, yun eh, ganun eh. Dapat maputi, straight, silky hair, fair skin, di ba? Kaya kapag maitim ang skin mo, nahihiya ka. Andiyan ba kayo? Nai-embarrass ka eh. You are beautiful just the way you are. You are uniquely made by God. Kaya nga, ang gulo ng mundo eh. Yung maitim, gusto magpaputi. Yung maputi, gusto, yung mga Russian, lagi nandun sa sunbathing. Pero yung mga Pilipino, nagtatago. Saan ba yung merong shade? Doon po ako. Kasi bakit yung concept nila ng maganda, iba sa concept natin eh. Magkakaiba eh. Dapat tanggapin natin kung sino tayo ginawa ng Panginoon. We are beautiful just the way, nothing to be embarrassed. Mga kapatid, nandiyan kayo? Kasi yung idea ng maganda ay binibigay sa atin ng mundo eh. Sino nagsabing gano'n ng maganda? Kailangan straight ang buhok, kailangan ganito ang buhok. Kung kalbo, di ba kapatid? Hindi ba maganda? Maganda pa rin naman, di ba? Di ba? Kaya yung iba kailangan itago. Kailangan i-expose mo. Bakit? Ganyan ka na eh. Accept it, di ba?
Diba? The world is bombarding us with other advertisement. Kaya anong nangyayari mga kapatid? Nahihiya. Yung mga high school, nung panahon namin yung high school kami, siyempre uso kapag ka medyo maputi, pogi. Kaya yung mga tao, yung mga estudyante, number 1 papaya soap. Mabenta. Silka. Likas bayabas. Likas papaya. Likas papaya, mga kapatid. Number 1 kasi bakit ang concept nila, pag maputi, pogi. Pag maputi, maganda. Mali, mga kapatid. Ako nung bata ako, sunog ako eh. Alam niyo, ito kaya ko na sasabihin, walang nakakaalam, Ang alias ko nung bata ako, Tisoy. Kaya kung may nakita kayo nag-comment sa Facebook ko, sabi niya, Tisoy, sabi niya sa akin, kasi yun yung pangalan ko nung, kasi maitim ako eh. Wala tayong dapat ikahiya, kapatid. We are beautiful just the way we are. We are uniquely made by God. Sino dito ang tukso sa kanya ay negra? We are beautiful. Wala tayong dapat ikahiya. Sabi mo sa tabi, wala kang dapat ikahiya. Yeah. Nothing to be embarrassed. Amen. Ulitin ko mga kapatid. Do not get embarrassed of the way you look. You are beautiful just the way you are. Amen. Wala tayong dapat ikahiya. We will certainly feel embarrassed from time to time. Mararanasan natin yan. Let me close this sermon, mga kapatid. We will certainly feel embarrassed from time to time. Mararanasan natin, may embarrass tayo eh. Mahihiya tayo. To deal with it, let us remember who we are in Christ. That our true identity, kung sino tayo, is hidden in Christ Jesus. We ultimately live for Him. And we live to please Him. Hindi tao ang piniplease natin, mga kapatid. Hindi ka nagpapaganda para sa tao. Tayo ay number 1, audience of one. Si Lord ang number 1 natin. We do not live for the approval of men, but of God. Amen. Nabubuhay tayo. Sabi nga ni Apostle Paul, to live is Christ, to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo. Laging dapat iniisip natin. Sabi rin ni Apostle Pablo, namatay na ang luma kong pagkatao. Ako'y bago na. Diba? My identity is hidden in Christ. I live for Christ alone. Lahat ng ginagawa natin, number 1 ang Panginoon, hindi ang tao. Kasi kapag nabubuhay tayo to please people, ay lagi tayong mapipil embarrass. Amen? Remember, we are beautiful just the way we are. We are uniquely made by God. Amen? Let us all stand. Thank you, Jesus. Hallelujah.